Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa panibagong buwan at panibagong pagsisimula ng isang linggo, ang ating mga pagbasa ay nagpapaalaala sa atin sa kahalagahan ng salita na ipinapahayag sa atin at sinisikap nating pagnilayan upang paglabas sana ng simbahan, meron tayong malinaw na salita ng Diyos na isasabuhay at ibabahagi. Napaka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito'y naglalaman ng katotohanan, naglalaman ng kung sino talaga ang Diyos na ating kinikilala at sinasamba. Kaya nga sa pagpapahayag pa lang ng salita ng Diyos, ito ay dapat ipahayag ng malinaw, ng malakas, ng parabang ang nagpapahayag ang nagsasalita at tunay na ang kanyang ipinapahayag ay nagmumula sa puso. Kaya nga para kay San Pablo na narinig natin ngayon mula sa unang pagbasa, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nakapangingilabot kung ito ay talagang ilalagay sa puso at taimtim na gagawin. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay tunay na napakalaking tulong para sa mga nakikinig. Kaya isang malaking hamon para sa nagpapahayag ng salita ang maging handa sa pagpapahayag. Hindi ako magpapahayag na parabang sa pagtayo ko dito sa ambo, ngayon ko lang babasahin ang aking ipapahayag. At dahil ngayon ko lang babasahin, magkakamali-mali ako. Yung pacing, yung pagkakasunod-sunod, yung maayos na pagde-deliver ng kung ano ang dapat ipahayag ay hindi nabibigyan ng malinaw at maayos na pagbabasa. Bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, kinakailangan ako'y spiritually prepared sa aking ipapahayag. At katulad ng naranasan ng mga tao doon sa sinagoga nang ipinahayag ng ating Panginoon ang kasulatan mula kay Isaias, ang pakiramdam ng mga tao, ibang klasing magpahayag itong Jesus na ito. Para bang ang kanyang ipinapahayag ay totoong-totoo at nangyayari ngayon. Ganito kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya sa aming mga nagpapahayag ng salita, ang paanyaya, paghandaang mabuti, ang pagpapahayag na gagawin. Sa bahagi ng mga nakikinig, sikapin talagang pakinggang mabuti ang salita na ipinapahayag. Sapagkat sa pagkakataon na ipinapahayag ang salita ng Diyos, malinaw ang Diyos ang nagsasalita, hindi yung taong nagpapahayag. At mahalaga ito na ang pakinggan natin ay ang salita ng Diyos. Huwag nating sisinuhin sino ang nagpapahayag, sino yung nakatayo dito. Kasi kapag ganoon ang gagawin natin, katulad ng mga nandoroon sa sinagoga, sa halip na matanggap natin ang biyaya, uuwi tayong walang daladalang biyaya. Sabi ng mga tao noong sinino nila si Jesus, di ba
Anak yan ni Jose. Si Maria ang kanyang ina. Diyan sila nakatira, di ba? Saan niya nakuha yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang galing para magpahayag. Mas natuon ang atensyon ng mga tao sa pagkatao nung nagpapahayag. Kaya walang nagawa si Jesus doon sa kanila, sapagkat hindi sila nakinig ng mabuti, hindi nila itinuon ang kanilang buong sarili sa kung ano ang salita na ipinapahayag. Kaya mga kapatid, sa araw-araw nating pagsisimba, ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Sikapin nating pakinggan itong mabuti, unawain, upang paglabas ng simbahan, mayroon tayong maisasabuhay at maibabahagi sa ating kapwa. Amen.